yan? You're alive, thank God at nagising ka na. JM, you know what, I really am sorry kasi alam ko din naman na kasalanan ko yung nangyari sa'yo, diba? Kasi kung hindi ako naging OA at selfish sa pagsiselos sa'yo ni Nerea, hindi ka naman maaaksidente. Pero promise, magbabago na ako para sa'yo because I love you and I don't ever wanna lose you again. I promise, JM. I promise talaga. JM? Pero, bakit ganyan ang amoy mo, ang baho mo? Tsaka, bakit parang... umitim ka ba? Kasi, alam mo, Casey, hindi naman si JM yung kausap mo. Ha? Eh di sino ka? Ay, ako si Tomas. Tomas Madlang Sakay. Galing ako sa Bari Matungaw. Diba? Kasi, tinan mo naman si Tomas. Diba, kamukha niya si JM. So, naisip ko, dadalhin ko siya dito sa Maynila para habang wala pang malay ang JM mo, di si Tomas na lang yung papalit. Ay. Ala, nahimatay. Dahon ng oregano. Galing sa probinsya namin. Binibigay sa akin ito ng inang ko pag ako'y nahihilo. Gusto mo pa? Stay away from me, taong gubat! Ano bang ginagawa mo sa akin? Stay away! Oh no! Look at what you've done! Magkaka-allergy na tuloy ako! Huwag mo kamutin yan, Don't touch me! Teka, may gamot din ako diyan. Itong dahon ng alagaw, pampawala ng katera. Pampawala ng katera. Stop it! Stop it! You're crazy! What are you doing? Where's Nikki and Noni? Nikki! Noni! Nikki! Guys, where have you been? Tingnan mo yung ginagawa ng taong yun sa akin. He's crazy! Look at what he did! Hindi kasi bumili lang kami ng pagkain para kay Tomas. Gutom na kasi. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi kasalanan ng Tomas na to May pinay sa akin ng strange-looking pant and then all of a sudden, parang nagkaka-rashes na tuloy ako. Sinubukan ko lang naman na ipamoy sa kanya yung oregano Pagka magkamalay siya. Pasensya ka na kasi. Anong kasi? It's KC. Oo nga, kasi. KC. Kasi. Listen, Tomas, pasensya ka na. Kasi itong si Casey, sobrang sensitive ng balat niyan. Lalo na sa mga dahon, nagkaka-allergy siya. Siguro mas mabuti na lang. Halika na sa kitchen. Di ba gutom ka na? Oo, yan. Kumain na tayo, sige. no? Kumain na tayo. Na. Ayan, sige. Yan, okay. Sandali, Kaz. Oh. Hindi mo lang ba bibigyan ng gamot? Ano, gamot? Noni! Gamot daw! Si Casey! Kailan ba huling kumain yung taong bundok na yan? Noong World War II pa? Minsan, alam mo,
pagpasensyahan mo lang si Tomas. Magana ka lang naman talaga kumain, di ba? Di ba? Oh, growing boy kasi. Alam mo, saan mo talaga nakuha yung idea na yan ay ipangpapalit mo kay JM? Eh, tingnan mo naman kung lumamon. Parang mag-hunger strike bukas eh. Ano ka ba? Alam mo, kaya natin siya turuan ng proper table manners. Ay nako, Paz. Kahit ano pang ituro mo dyan, he will never be able to replace JM. Tingnan mo nga. Hello, everybody! We're here now! Hi! Nikki, sino ba yung pakikilala mo sa akin? Bakit may pa-secret ka pa sinasabing sa telepono? Well, Tito Vito, Direct Lou, Cupcake, I would like you to meet... Bakit kamukha niya si JM? Sam. Aba! Ang abong akala ko sa mga soap opera lang nangyayari ito. Biruin mo, dalawang taong magkamukha na parang pinagbiyak na bunga. Totoo ba ito o nananaginip lang ako? Nakikita na nga natin eh. Sorry. Tumasmad lang sa akin, help. No, thank you. Okay na. Well, Direct Lou, hindi ka nananaginip. Kasi ganito nangyari dyan eh. Nung pabalik na kami sa Maynila, nakita ko to si Tomas na nagpapastol ng kalabaw sa bukid. So, nagpasya ako na dalhin siya dito sa Maynila kasi matutulungan niya tayo sa problema natin. Matutulungan na paano? Eh kasi Tito Vito, ang gusto mangyari ni Nikki, yung taong bundok na yan, ang papalit kay JM. That cannot be! No. Hindi pwede. Sabi ko sa'yo. Ay, sandali nga kayo, makinig nga kayo sa akin, let me explain. Alam nyo, hindi naman mangyayari to ng walang rason eh. Siguro, Diyos na rin ang may gusto na mangyari to. Ano ba, ang swerte na nga natin. Tignan nyo nga, nakahanap tayo ng kamukha ni JM. Palalampasin pa ba natin yung pagkakataon? Hindi pwede yung pinopropose nyo sa akin. No! Tito Vito, di ba, ikaw na mismo ang nagsabi na malaking negosyo ang mawawala sa atin pag nalaman ng tao na kumato si JM. Sino ba sa atin ang makakapagsabi kung kailan siya magigising? Oo nga naman, Diyos ko, sino ba? Malay mo, okay lang naman eh. Tama! Eh di, si Tomas na lang muna maging JM. Tama! Kung pag-uuntugin ko mga ulo nyo, ha? Pag-untugin ko ulo nyo, kayo talaga? Baka nakakalimutan nyo. Ako ang manager ni Casey at saka ni JM. Ako pa rin ang masusunod. Siya. Tama! Tito Vito naman, pag-isipan mo. Ayoko! Ayaw niya. Huh? Lumugar kayo. Ayaw niya. Ayaw! I told you naman kasi ayaw mo kasing maniwala ka sa akin. Ikaw naman kasi itong mapilit dyan sa proposal mo eh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi nyo makita na para sa kabutihan nyo rin ni JM tong ginagawa ko. Alam mo, it's either you're going blind or you're totally losing your mind. Ay, naku. Mabuti na lamang at nailipat natin dito si JM nang walang aberya. Abay, mas maigi dito sa bahay. Kontrolado natin yung sitwasyon. Kung nagtagal pa yan sa ospital, malamang natuntun tayo ng mga reporters. Eh, gaano naman ho kayo kasigurado na hindi na tayo masusundan dito? Sa ngayon naman, tayo lang nakakaalam kung ano talaga ang sitwasyon ni JM. Pero, paano ho kung matuntun tayo dito ng mga reporters? Anong sasabihin natin sa kanila? Ay, di sabihin natin nagpunta siya sa Norway. Totoo naman yun Nasa Norway to visit his relatives. Ando naman talaga sila. Hindi. Ikaw talaga napaka-praning mo. Hindi mo ba nakikita? High-tech na high-tech ang kwartong to. Hindi basta-basta makakapasok dito kung sino-sino. Oo nga. Sobra sa pagka-high-tech. Abay, kailangan mo pa ng password at saka security code bago makapasok dito. Grabe. Siyempre, Direct Lou. Kailangan gwardyado ang sikreto natin.
Eh, Tito, bakit hindi na lang kasi natin ituloy yung pinaplano ni Nikki? Sayang naman yung nadiscover niyang ka-look-alike ni JM, di ba? Ikaw talaga, sa susunod mong pambanggitin yan. Ikaw nang gagawin kong komatos. Makikita mo. Tito Vito naman, inaawa lang ho ako kay JM. Hanggang kailan natin siya ikukulong dito sa kwartong to? Hindi naman ho pwedeng habang buhay na lang siyang nakatago. Aray, kahapdi naman yan. Hindi, sandali na lang to. Ikaw naman kasi, alam mo, pag nakita mo yung sa shower, yung pihitan, may pula, ibig sabihin yung lalabas doon, may init na tubig. Ayan, tuloy, tinan mo nangyari sa'yo. Eh, ano bang malay ko dyan? Eh, sa probinsya namin, sa tabi lang kami ng ilog o kaya sa puso naliligo. Neki? Sa tingin mo ba papapayag natin sila na dyan sa plano mong yan? Mukhang ayaw nila Lalo na yung pinsa mong yan. Mestiza nga, saksa ka naman ng sungit. Alam mo, huwag mo nang alalahanin yun. Ako nang bahala doon. Okay? Tsaka alam ko naman na makukumbinsi ko rin sila Ngayon pa, bagong ligo ka na. Bagong ligo nga, sunog naman ang aking balat. Alam mo, may dahon pa pala ako dyan ng mayana. Yun na lang kaya ang gamitin mo. Ano ba yan? Ointment, burn ointment to. Wala naman yatang... Oy, sige, kunin mo yung dahon mo. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na talaga kaya magpanggap na okay si JM at babalik pa siya. Casey, ano na naman palabas yan? Ay nako, what if magpakalayo-layo muna ako? Pupunta ako sa isang maliit na island, tapos doon na ako titira. Sa isang island na walang TV, walang cellphone, walang mga reporters na hahabol-habol sa'yo, tapos they're gonna ask you silly questions. Ayoko na ng ganun. I just wanna vanish first hanggang sa mawala na ang lahat ng to. Casey, alam mo namang hindi mo magagawa yan, di ba? Tinan mo, buong Pilipinas nakatutok sa bawat galaw niyo ni JM. So, kahit saan ka man pumunta sa mundong to, makikita ka nila. Ikaw? Magpapakalayo? Titila sa isang isla? Abay, malayo ka lang sa cellphone mo ng 5 minutes, nagpapanik ka na Alam mo, kayanin mo to, Insan. Para sa'yo yun to, para sa career mo to. Pero paano kung hindi na gumising si JM? Well, bigyan natin ng 3 buwan si JM. Pag hindi pa siya nagising pagkatapos noon, at saka tayo marap muli sa press. Ikaw, Insan huwag ka mawawalan ng pag-asa. Paano? Ako'y mauna na, ha? At meron pa akong story conference na wala pang script. Ay naku, tayo na nga, umakit na tayo at baka kung ano lang ginagawa ng taong gubat na yun. Bitawan mo nga yan! Look at what you did! Don't touch it! Oh my God! You broke it! You broke it! Pasensya na ho kayo. Papalitan ko na lang ho yan. Papalitan mo? Ha? At saan ka naman kukuha ng ipambibili mo? Casey, Yung sarili mong ang damit, hindi ka makabili. Hindi ka na makakahanap ng ganyan dahil nag-iisa lang yan dito sa mundong to. Kahit saan ka pa magpunta, hindi ka na makakahanap ng ganyan. Casey, tama na yan, please, ha?
Tito Vito, you know how much this means to me kasi remembrance to sa akin ni JM. At ikaw, bumalik ka na lang sa bundok na ipinanggalingan mo. Dahil imbis na maging solusyon ka sa problema, nakakadagdag ka pa eh. And one more thing. Kahit ano pang gawin mo, you will never be able to replace JM. Tomas, pagpasensyahan mo na yung pinsan ko. Ganun lang talaga yun eh, pag galit. Tsaka, may sentimental value talaga yung figurines na yun sa kanya eh. Gusto ko rin sana mag-sorry kasi dinamay pa kita sa problemang to. Ay, tama si Kasay. Ay, mabuti pa eh, bumalik na lang sa probinsya. Ay, hindi naman ako nababagay sa kanya. Hindi ako nababagay din sa Maynila. Ay, babalik na lang siguro ako sa pag-asaka ng lupa. Kahit na walang asalinsa doon eh. Eh, paano naman yung nanay mo? Diba sabi mo sa akin kailangan niyang maoperahan? Buti natatagalan mo yung ugali ng pinsan mo. Diba? Nasanay na kasi ako eh. Malaki kasi yung utang na loob ko sa magulang ni Casey. Bago sila mag-migrate papuntang Amerika, nangako ako sa kanila na ako yung mag-aalaga sa anak nila. Kasi sila yung nag-alaga sa akin nung namatay yung magulang ko. Tomas, nakikiusap ako. Huwag ka munang umalis. Bigyan pa natin ng konting panahon si Casey. Alam ko naman matatanggap ka niya eh. At saka sigurado ako na makukumbinsi ko din sila Tito Vito na tama yung plano ko. Ay, kung hindi talaga matindi ang pangangailangan ko, hindi ako susunod sa gusto mo eh. Ay, andini na lang din tayo eh. Ay, bahala na. My name is Tomas Madlang Sakay Jr. and I come from the province of Matungao, Barrio Matungao, from the far province of Mindoro. And before I forget, my parents, my mother is Hilda Madlang Sakay and my father is Tomas Madlang Sakay Sr. My father is dead in heaven, but he is buried in the cemetery. My brother is not dead. He is alive. He is called Itoy. I love my mother and my brother. They are the important people in my life. We are very poor in the province, but we are very, very happy. Galing. You know what? Stop this because this is really useless. Kasi kahit pagbalik-balik na rin natin yung mundo, this is really not gonna work. Hello? Ha? Oh. Buksan niyo daw yung TV. Why? Bakit ka umangos? Buksan niyo nga ho yung TV. Why? Eh, may expose daw si Chichi tungkol kay JM. Ay, Noni, oh, yung TV raw.
Ayoko sanang sabihin to on TV dahil alam kong maraming tao at karir ang maapektuhan, lalong-lalo na ang karir ni na JM at Casey. Pero, pinag-isipan ko ito ng mabuti kagabi. And I realized na kailangan ko nang i-reveal ang mysterious disappearance ni JM. Hindi po totoo na nagpapakasyon siya sa Norway. Na-aksidente po si JM. Nakakuha po ng exclusive footages ang Chismax to the Max ng sirang-sirang sasakyan ni JM. As you can see, sirang-sira po ang sasakyan ni JM nang matagpuan ito sa isang kagubatan somewhere in Mindoro. Nakakuha rin po kami ng isang coverage. Ang Chismax to the Max lang ang nakakuha nito habang pinapasok si JM sa isang veterinary hospital. And a week after the incident, ang Chismax to the Max, nakakuha po ako ng isang exclusive interview kay Dr. Sese, ang attending veterinarian ni JM. Wala naman vital organs na na-damage. Bagamat, comatose siya. Comatose? Narinig niyo ba yun, mga kaibigan doktor? Ulitin niyo po ang inyong sinabi. Sabi ko nga, comatose siya. Hindi natin lang kailan siya mag-iising. Diyos ko! Ano ba? Papasukin mo nga ako, ha? Hindi mo ba alam artista ako, ha? Ako si Rhea Severino, ha? Yung love team ni JM. Alam ko po yun, ma'am, pero pinag-uutos po ni Tito Vito na hindi po kami magpapasok ng kahit sino. Eh, wala nga akong pakialam. Papasukin mo nga ako. God! Ano ba nangyayari? Oh, Rhea, what are you doing here? Narinig ko na kung ano yung nangyari kay JM and I have to see him as in now. Rhea, hindi mo pwedeng makita si JM. Hindi. Bakit naman hindi? Kasi ano? Oo nga naman, bakit naman hindi pwede makita si JM? JM! Kasi hindi pa maaaring lumabas si JM. Hindi pa siya maaaring humarap sa inyo kasi he's undergoing therapy. Yes, therapy. Pero siguro in a few months ay maaari siyang humarap sa inyo. O sige, we have to go. Okay, bye everybody. Guard, barilin mo yan. Direk, ano ba? Bitawan mo nga ako. Kung matutuloy ang plano ni Nikki, dapat maging pamilya na ako dyan kay Cassie. Kaming dalawa yung magiging magka-love team, di ba? Yung mga magulang ba ni Cassie, nasan ba? Ha? Nasa States. Pero 7 years old pa lang si Casey, naghiwalay na yung mga parents niya. Ang ibig mong sabihin mag-isa si Cassie din sa Maynila? Oo, pero paminsan-minsan, binibisita siya ng nanay niya. Kaya siguro nagkasundo sila ni JM dahil para yung naghiwalay yung mga magulang niya, di ba? Nakakaawa rin pala yan si Cassie. Ilang taon na ba silang magkasintahan yan ni JM? Lalim na magkasintahan. 1 year. Actually, may kwento ko tungkol dyan Ano yun? Ang totoo niyan, si Nikki, may gusto talaga kay JM. Pero nung nalaman niyang nagkakagustuhan na si JM at si Casey, umayaw na siya. Bait nga niya ni Nikki. Siya yung nag-giveaway para doon sa pinsan niya, di ba? Nag-giveaway? Giveaway? Nagparaya. Nagparaya. Oh, Cupcake, may balita ka na ba? Gusto pa ni na Tito Vito yung suggestion ko? Ay nako, no. As if naman makikinig sa akin sina Tito Vito. Alam mo, nahihiya na ako kay Tomas. Isipin mo na lang to, kung hindi ko makumbinsi sila Tito Vito dun sa pinaplano ko, uuwi si Tomas sa probinsya ng Luhaan. Kawawa naman yung nanay niya. Naawa ka ba sa nanay ni Tomas? O sa sarili mo? Cupcake, ayoko ng ganyang biro, Alam mo, Nikki, matagal na tayong magkakilala. At kabisado ko ng ugali mo.
Umamin ka nga sa akin. May gusto ka kay Tomas, ano? Ano ka ba? Bakit? Nakakainis ka kasi. Ha? Lagi ka na lang kasing lagi ka na lang tama. Hindi ko naman alam kung anong nararamdaman ko para kay Tomas eh. Pero sa tingin ko, na-in-love na ata ako sa kanya. Ha? Sigurado ka? Tito Vito, kanina pa ho nagtatawagan ng mga press. Mga reporters, magpa-organize na ho ba kami ng press con? Ay, naku bukas na natin gawin yan, ano? Sa ngayon, please lang, wag tayong magbibigay na anumang statement sa mga press. Hindi ang ibig sabihin po nun, haaminin natin kung kailan siya magigising. Actually, may proposal ako kay Tito Vito at saka pumayag na rin siya. Hindi natin aaminin, hindi tayo magsasabi ng totoo. Ang sasabihin natin ay malapit nang gumaling si JM at sisimulan natin ang shooting ng My One True Love. Huh? Sandali, how can that be? You mean to say, itutuloy ninyo yung plano ni Nikki? Tito Vito, ano? Basta mula ngayon, si Tomas ang magiging si JM. No! Ha? No! No? No! Yes! No! Yes! Very good. No! Yes! Maybe! Yes! Maybe! Yes! Excuse me. Hi. Hi. Narinig ko yatang pinatawag yung driver mo. Driver? Wala naman akong driver eh. Baka mali lang yung dinig mo. Ganun ba? Okay, let's go! Baby lobster and avocado salad with zested tomato cognac, double espresso soup, roasted duck with fresh peppercorn, and fresh garden vegetable in vinaigrette. Ikaw, Lovely. Ha? Masyadong madami. Hindi ako makapili. Ganito, kung gusto mo ipag-order kita, alam ko kasi lahat ng masasarap nila dito. Mahilig ka ba sa lamb? Kahit ano naman, kinakain ko eh. Okay, sige. Waiter, ganito double espresso soup, boiled escargot, and for the main course, racled lamb with seared foie gras. Thank you. Masyado ka naman atang maraming in-order. Yung kasi specialty nila dito eh. Bakit? Huwag mo sabihin concern ka sa figure mo. Para sa akin, okay na yung figure mo. Do you go to the gym? Sa gym? Ay, oo. Pag day off ko, pupunta ako dun sa may basketball court. Minsan may interbarangay doon. Nanonood ako, masarap. Kasi parang nakakalimutan ko yung lungkot ng trabaho ko. Oo nga, no? Parang ang lungkot nga ng trabaho mo. Sa bahay ka lang lagits, wala kang makausap. Well, I can relate. Sometimes ganun din ako. After ng affair ko, umuwi ka agad ako, tapos mag-isa lang ako lagi sa dark room. Ganun ba talaga pag sikat na photographer? Sikat naman. Hindi naman ako sikat. Oo, kunyari ka ba? Nakita ko nga na munti ka na mag-away si Venus Villar tsaka si Mercury Magsaysay nang dahil sa'yo. Muntik pa nga magsapakan eh. Wala yun. Kaibigan ko lang yung ngayon. Saka, hindi naman ako sikat katulad mo, no? Ako? Hindi naman ako sikat. Alam mo, yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Sobrang humble mo. Uy! Kuhol! Paano mo nalang paborito ko to? Sarap! Ito pa, sige. Kaya mo yan. Parang mahirap eh. Dali. Alam mo, hindi kaya tayo mahuli dito. Hindi tayo mahuhuli dito kasi yung guard hanggang 10:00 lang pag nag-check. Ikaw kabisado mo schedule nila dito.
Siguro araw-araw ka dito, no? Dito kasi ako pupunta pag gusto ko mag-isip. So dito mo pala kinukuha yung mga inspiration mo sa mga sinusulat mo? Nagsusulat? Sa magazine. Magazine? Alam mo, that's why you get along so well. Pareho tayong showbiz ng trabaho. Alam mo naman these days, di ba? Mahirap na maghanap ng totoong tao. Ang dami dyan, nagkukunyori na mabait, pero meron pa pala silang ibang motives. Pero alam mo, with you, what you see is what you get. No pretensions at all. Carlos, parang iba ata yung pagkakakilala mo sa akin. Hindi. Alam ko, marunong ako makiramdam ng tao. Alam ko ang totoo sa hindi. Alam mo, I've never met someone like you. Pwede ba tayong lumabas ulit bukas? Anong gagawin mo bukas? Hindi ako pwede bukas eh. Sa Makalawa? Busy din ako eh. Alam mo, kailan ka ba hindi busy? Maghihintay talaga ako. Kahit tawagan kita araw-araw. Wag na wag mong gagawin yun. Kung gusto mo, bigay mo na lang sa akin yung number mo, tapos ako na lang tatawag sa'yo kapag hindi na ako busy. Talaga? Talaga. Promise? Promise. Maghihintay ako, ha? Magazine writer? Ikaw? Ewan ko nga kung bakit niya naisip yung ideya na yun eh. Oh, ano sinabi mo? Wala. Wala? Wala kang sinabi? Sasabihin ko naman sana eh. Kaya lang... Kaya lang, inunahan ka ng kilig. Hindi naman sa ganun, sir. Sasabihin ko na nga sana eh. Yun nga lang, nawalan ako ng pagkakataon. Ang sabihin mo, hindi mo sinabi na ikaw talaga yung Lovely Santos na hindi ikaw yun. O para pag nalaman niya kasi yun, I'm sure matatakot siya at iiwanan ka na niya. Pero, kuya? Question? May hawak pa. Kuya? Sa tingin mo ba, kuya? Ay, sorry po. Meron kaya talagang Lovely Santos na magazine writer? Kasi kung meron, kuya, baka yung mga imbitasyon at saka yung mga sulat, yun yung napupunta dito na dapat dun sa magazine writer. Pero kung may Lovely Santos nga, ba't sa kanya nga ang address ang bagsak? Paano ba napupunta sa'yo yun? Flowers. Oh, thank you, Thank Flowers? you. Oo Hindi naman. naman ako nagpapadala ng flowers, Ha? Lovely. Sa'yo pala to. Oh. Sa'yo. Sa akin po? Oo, sa'yo. Guys, manakaw pa ba? Thank you for a wonderful night. I'm still waiting for your call, love. Carlos. Sino Carlos yan? Ha? Lagot ka! Lagot ka, Lagot ka. Ate, kaibigan ko lang po ito. Saan mo nakilala? Po, sa party po, Party?
ate, mahaba pong kwento eh. Ay, Lovely, hindi sa pinagbabawalan kita na makipagkita sa mga lalaki. Ang sa akin lang, pinaalalahanan na kita na ibang lalaki dito sa Maynila kaysa sa probinsya. Minsan, makikipagkaibigan sila sa'yo kunwari. Pero alam mo, meron dyan miyembro ng gang. Mga dugo-dugo, kung ano-ano. Mag-iingat ka. Hayaan niyo, te. Huwag kayong mag-alala. Hindi na po ako makikipagkita kay Carlos. Sige. Sige po. Laro na tayo. Kala ko sa akin na eh. Bukas. Hindi pa natin nakatungkol siya dito sa Bulit, Maymay, huwag kayong ganun. Masama yun. Bad yun. Dito tayo. Itong mga to eh. Social tayo. Ay, ang Dito tayo sa park. Ano pong pangalan niya? Paula. Ba't kumawa ka? Sige, sige, laruin niyo muna. I love you. Kilala mo yaya ko? Siyempre naman, best friend ko yata yaya mo. Halika dito tayo. Laruin niyo yan, ha? Ay, naka. Ay, naku, Neng, butit dumating ka. Eh, ba't ka naman kasi nagpapaapi dyan sa mga alaga mo eh? Eh, mabait naman yung dalawang yan eh. Namimiss lang talaga siguro nila yung dating yaya nila. Ay, may balita ako sa'yo. Ano? Kilala ko na si Lovely Santos. Sus naman, Neng. Eh, talaga naman magkakilala tayo noong pa, di ba? Ay, nako. Ang ibig kong sabihin, yung Lovely Santos, yung writer. Oh, ayan, ayan. Tingnan mo. Oh, page 18. Oh, hanapin mo dyan. Teka, ito. Ayan. Oh, ayan. Lovely. Miss Lovely Santos? Lovely Santos? Yes? Bakit po? Sino ba talaga si Lovely Santos? Ako po. Teka, Lovely Santos din pangalan mo? Opo. At dito ka rin nakatira sa building na to. What a coincidence! What are the odds na parehas tayong Lovely Santos na nakatira dito sa building na to, hindi ba? Well, it's nice to meet you, Lovely Santos. Ang kanino po kaya to? Sa'yo? Buksan ko ha. Tingnan natin kung kanino. Para sa akin. Salamat ha. Well, I'll just see you around, Lovely Santos. Bye! Salamat. Thank you. Lovely. Oh, Jo! Ang dami nila naman sulat para sa'yo. Jo, hindi naman para sa... Akin nga to! Oo, salamat, Jo. Thank you! Lovely, kung hindi ka busy, pwede ba tayo magmerienda sa baba? Ha? Wiwi. Jo, siguro sa susunod na lang ha, kasi wiwi daw eh. Okay, sige. Bye. Ingat ka ha. Salamat ulit. Bye-bye. Oh, dali na! Wiwi na! Dali! Hindi ko matanggal eh. Ha? Oh, sige.
Oh, ayan na. Dali, dali. Takbo na sa CR. Miss Rafi Santos. Dear Lovely, miss na kita. Why haven't you called? Alam ko, nasabi ko, hihintayin ko ang tawag mo. Pero parang hindi ako makatiis. Kailan tayo ulit magkikita? I can't wait to see you again. Naku! Baka tumawag si Carlos. Hala, paano tumawag si Carlos? Yaya, it's for you! Para sa'yo. Yes, hello, good afternoon. Hello, Lovely. Hindi ka pa bababa sa park? Hi, marami kang utang na chika sa akin. Asus naman, Neng. Akala ko naman kung sino. Sige, bababa na ako dyan. Bibihisan ko lang yung mga bata. Ito talaga. O, sige na, bye-bye. Ha? Hoy! Hala! Ay, don't eat that. It's not food. Ano ba? Wag. Bad yan. Ako, ano ba yan? O, ikaw. Wag. Bullet. Naku ha, bad yan. Ha? Bullet, bantayan mo muna si baby, ha? Yaya! Oo, nandyan na! Bantayan mo si baby! Oo, andyan na! Love, kanina ka pa dyan eh. Halika na, iwan mo muna yan. Halika na, magmerienda tayo. Tita, I'm in the middle of something important, okay? Alam mo, yung important na yan, nandyan lang yan. Pagbalik mo, andyan pa rin siya. Ha? Halika na, samahan mo na ako magmerienda. Halika na. Mga. Auntie, may tao. Sige, ako na. Diyan ka na, sa kusina. Andyan ho ba si Lovely Santos? Sino ka? Si Lovely Santos po. Oo nga. Sino ka nga? Si Lovely Santos nga po. Niloloko mo ba ako, ha? Alam mo, kung hindi ka makausap ng matino, bahala ka! Hindi po. Ako nga ho talaga si Lovely Santos. Aray! Lovely, kinagat ako ni Maymay, oh. Maymay, bakit mo naman kinagat si Bullet? Sinabi ko sa'yo, di ba bad yun? Ikaw talaga, bad yun. Ang ibig mo sabihin, Lovely Santos na ang pangalan mo? Yun nga ako yung gusto kong sabihin sa inyo, eh. Oh, Lovely, hi! Hi. What can I do for you? Magkakilala kayo? Oo, we met downstairs. Lovely Santos din pangalan niya. Ang funny, no? Sa inyo ho ata to, pasensya na napaglaruan ng mga bata, eh. Hindi, okay lang. Mga invitations lang naman itong mga to, eh. Hindi ako mahilig magpupunta sa mga ganito. Oh, you wanna come inside first? Magmimerienda lang kami. Halika na. Ay, hindi Wow! na. Merienda! Kanina pa ako bumalik na! Wait, Bullet, Maymay, bumalik nga kayo dito. Okay lang yun. Halika na. Magmerienda na tayo. Pasensya na kayo, makukulit talaga yung mga alaga ko, eh. Parang hindi mo pinapakain yung mga alaga mo, ha? Kuha pa kayo. Kaya na? Ikaw. Okay na? Busog na sila? Sarap yan. Sige, kain naman kain. Nabubusog pala sila, ha? Kuya, kung tayo, madami pa dun lutuan sa bahay. Hindi laruan niya, hindi playground. Uy, ingat kayo dyan, ha? Baka makabasag kayo. Grabe yung kukulit nila, no? Ay, naku, sinabi niyo pa. Grabe talaga yung dalawang yan. Ubod ng kulit. Pasensya na ho talaga kayo, ha? Okay Ikaw lang nga naman. ba, pasensya mo na? Parang gano'n na nga ho ata. Hindi lang kasi talaga ako sanay sa mga bata, eh. Miss Lovely, huwag niyo naman po sanang iisipin na chismosa ako. Pero may gusto ko sana akong itanong sa inyo. Sige, ano yun? Pero pwede ba love na lang muna itawag mo sa akin? Okay. Kayo ho ba yung Lovely Santos na writer sa magazine? Nako! Siya yun! Mismo! Siya yun! Auntie. Oh, bakit? Totoo naman eh. Siya yun. Talaga po? Oo nga, pero di ba dapat secret yun? Secret. Secret daw.
Huwag ko kayo mag-alala. Hindi naman po ako chismosa eh. O, hindi naman pala eh. Hindi ko po ikakwento sa iba. Ang swerte niyo ho pala, no? Ang bata-bata niyo pa. Tapos, sikat na kayo na writer. Ay nako, it's no big deal. Nagkataon lang kasi na anak ako na may-ari ng publishing company. Ibig sabihin ho, marami rin kayong kakilala ng mga sikat na artista? Kasi syempre, sikat na sikat kayo eh. Hindi naman. Mahilig lang talaga ako magsulat, pero hindi ako mahilig makiparty at makimingle dyan sa mga artistang yan. Eh, kung ako lang nga, masaya na ako kahit buong araw ako nandito sa loob ng bahay. Ay, akala nyo lang ho yun. Nakakainip ho yun kasi ako, buong araw ako nasa loob ng bahay. Minsan, nakatanga ka na lang sa kawalan. Kundi naman yung kakausapin mo, yung dalawang makulit na yun. Ang hirap po nun. Hindi, nakakaingit ka nga eh. Sana nga ganyan din kasimple yung buhay ko eh. Sige, talon! Ay! Ulit! May dito! Talon siya! Naku, Ning. Ang ganda-ganda talaga niya, tas ang bait-bait pa. Paano na ngayon yan? Paano nang alin? Ngayong kilala ko na yung totoong Lovely Santos, hindi na ako pwede magpanggap na ako si Lovely Santos. Eh, hindi ka naman nagpapanggap na ikaw si Lovely Santos, di ba? Ikaw nga si Lovely Santos eh. Hindi, Ning. Hindi, peki ako. Isa akong impostor, Ning. Gaga, eh sino ka? Eh si Lovely Santos ka nga, di ba? Tsaka, hindi mo naman sinabi sa kanya na ikaw yung magazine writer, di ba? Oh, siya lang naman na nag-isip nun, di ba? Oh, di wala kang kasalanan. Talaga, oh. Pero, Ning, parang hindi ko na atang kaya na lumabas kasama si Carlos. Tapos, magpapanggap ako kunyarin ako si Lovely Santos na writer. Hindi ko kaya, Ning. Siguro mas mabuti pa kung kalimutan ko na lang si Carlos. Uy, tika muna. Bakit mo naman gagawin yan? Pag ginawa mo yan, kawawa naman si Carlos. Isipin mo, hindi mo na siya tatawagan, ganon. Hindi mo na siya kausapin, ganon. Kawawa naman yung tao. Eh, ano nang gagawin ko ngayon, Ning? Hay nako, Lovely. Kung ako sa iyo, ang gagawin ko, ganito. Kakausapin ko yan si Carlos. Tapos, sasabihin ko na hindi ako yung Lovely Santos na magazine writer. Diba? Malay mo, pag nasabi mo na sa kanya na hindi ikaw yung Lovely Santos na magazine writer, ang sasabihin niya sa'yo, oh, malay mo baka gugustuhin ka niya kahit hindi ikaw yung writer na Lovely Santos, hindi ba? Diba? Oh, ikaw pa rin yung gugustuhin niya. O tapos, ano sabi ni Carlos? Di, ayun nga, Ning. May date daw kami sa linggo. Talaga? Ang galing mo talaga, Lovely talaga. Bilib na talaga ako sa'yo, talaga. O, paano yan? Sasabihin mo sa kanya yung totoo? Oo, sasabihin ko na. Para matapos na tong kalokohan na to. Tsaka, kinakabahan na rin ako eh. Halika, punta tayo dun sa bahay ni Cholo, tapos manghiram ka ng damit. Huwag na. Hayaan mo na. Alam mo yun, mabuti na yung makita niya kung ano talaga ako. Tsaka, alam mo, maganda yan. Simula ngayon, what you see is what you get. Diba? Eh, saan mo naman siya dadalhin? Bakala na. Sinong dadalhin saan? Wala. Kasi, ito si Lovely, meron tong date sa linggo, sila ni Carlos. Kala ko ba kaibigan mo lang yun? Sige, Neng, mauna na ako. Baka hinahanap na ako sa amin. Sige ha, Lovely ha. Text ha. Ano nangyari doon? Wala. Pabayaan mo na yun. Saan ba talaga tayo pupunta, ha? Ano ba? Nandito na tayo. Hindi ka pa nakakarating ng Divisoria? Kasi alam mo, ganito talaga ginagawa ko pag linggo. Dito ako pupunta. Gusto ko lang sana makita mo kung paano talaga ako sa totoong buhay. Anong ibig sabihin mo? Wala. Halika na, dali. Ito po, magkano po? Ayan, 300 yan. 300? Ay, ang mahal naman. Tawad naman dyan. O sige, 280. 280. Miss, sige na. Gawin niyo ng
230. Sa total, maganda naman kayo eh. Naku, kahit na alam kung binobola mo ko, sige, 250. 250? O sige. Sige. Grabe, ang mura-mura dito. Walang sinabi mga mall. Kaya gusto ko dito mag-shopping eh. Oh, saan ba tayo? Kaya mo pa? Oo, kaya pa. Magnanakaw! Oy, mga pulis, ito, sige, huliin nyo to. Magnanakaw. Ayan, nagkukunyari siyang mayaman, nagkukunyari nga, no? Ayan, eto, eto, ninakaw mo, di ba? Ninakaw mo to? Alam mo, hindi ko maintindihan kung may mga taong gano'n. Nagkukunya rin mabait. Yung pala hindi. Ang ayoko sa lahat, yung nagkukunya rin mabait sila para makuha lang nila gusto nila. Alam mo, hindi ako makapaniwalang ganito si Lovely Santos. May pagka-jologs din pala. I don't mean it in a bad way, ah. I mean, I like it this way. Carlos, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun?